Hello mga kakwentuhan. Muli ang abang lingkod ay nagbabalik dito sa ating episode na Mr. K. Kaya nasaan man kayo naroroon ay kayo'y aking binabati ng magandang araw, magandang hapon, magandang gabi, kung ano man ang oras sa inyo ngayon, sa mansulok ng mundo at sa mansulok ng inyong kwarto. Ano man ang inyong ginagawa, sana ay okay kayo dyan, lalo na sa ating mga followers na hindi man karamihan ay sumusubaybay pa rin sa ating mga pinapalabas na ating mga content. At sa ating mga followers din na walang sawang nagko-comments, at thank you sa inyong mga suporta. Kaya naman tayo ay may lakas loob pa rin gumawa ng ating content para sa inyo itong mga kwentuhan. So without further ado, let's jump to our main topic for today para bigyan ito isa na namang letter sender na itatago natin sa pangalang Eileen. Paunawa po lamang sa ating mga followers kung ang ating liham ay di may iwasang katulad ng inyong sitwasyon. Ito ay hindi sinasadya, lalo na ang pangalan nating binabanggit dahil minsan sa dami ng tao sa buong mundo, marami tayong kapareho maski sa apelyido. So, kaya ng sabi ko, wala po tayong sinasagasan. Dito, lahat ng ito ay hindi sinasadya. Peace. At narito ang ating sulat. Ayan, madami. At dito sa kanyang sulat ay ating babasahin. Dear Mr. Kakwentuhan, ako po ay naglakas loob ding sumulat sa inyo dahil sa aking problema. Itago nyo na lamang ako sa pangalang Eileen Saludumay. Saludumay. Okay, for short, at kasalukuyang nakatira sa Saudi Arabia. 5 taon na po ako rito at mabait naman ang mga amo ko. Iniwan ko po ang asawa ko at mga anak sa Pilipinas. Kaya ang tangi kong kalaban ay ang pagkasabik sa aking pamilya. Nag-umpisa ang aking problema nitong pangalawang balik ko na dito sa Saudi. Meron pa akong nakilala na lalaki sa eroplano at tipong mabait din naman. Kaya napalagayan ko na ng loob. Sa madaling salita, nagkamalapit ang loob namin. Alam niya na may pamilya na ako, pero di pa rin siya tumitigil sa pangungumusta sa akin. Meron kaming group chat na kami lang dalawa ang nag-uusap. Marami kaming common friends, pero di namin pinapahalata na nagiging close na kami dahil ayokong malaman ng ibang tao na we are very close to each other. One time na ako'y nag-day off, lihong po kaming nagtagpo ni hindi niya bigay ang pangalan, B. Tawagin na lang natin si Boy. Nung una ay malakas ang aking kontrol sa aking sarili dahil iniisip ko lagi na may nag-aantay akong asawa at mga anak. Pero ang tukso ay hindi ko nakayanan. Para akong nananabik sa yakap, pero hindi yakap ng asawa ko kundi ang yakap ng ibang lalaki. Kala ko ba mahal na mahal niya? Okay, patuloy natin. Nakalimot ako
sa aking sinumpaan sa aking asawa, lalo na sa aking mga anak, na mag-abroad ako para sa kanila at pag-unlad ng aming pamilya. Sising-sisi ako sa nangyari at sinabi ko sa sarili ko na ayoko nang pansinin si Boy. Binura ko na ang aming private group chat at nangako ko sa sarili ko na kakalimutan ko na siya. Subalit paglipas ng mga ilang araw, para bang may nagtutulak sa akin nang tingnan ang profile ni B sa FB at inisa-isa ang mga larawan nito para aking tingnan at nanumbalik ang sidhi ng aking damdamin para sa kanya. Naglalike at nag-heart ako sa mga post niya, kaya may nakapansin sa akin na tila ba close na close kami ni B. Dahil daw panay ang like at heart ko sa mga post niya. Ginaglaw ng isa kong BFF na babae ay kinumpronta ko at doon ay aking nasabi ang nangyari between me at si Boy. Sinabi na ko na mabait ka naman, bakit ka pumatol sa taong yan? Iparehas kayong may asawa. Di mo ba naisip ang kalagayan ng pamilya mo? Sa mga salitang narinig ko, para akong nabuhusan ng malamig na tubig at di makapagsalita. Alam kong mali ako, kaya tinanggap ko lahat na panunumbat sa akin. Pero Mr. K, akala ko doon na natatapos ang problema ko dahil tinapos ko na ang aking relasyon kay Boy. Pero ang masaklap nito ay nalaman ng aking asawa sa Pilipinas ang aking pakikipagrelasyon sa ibang lalaki. Naisip ko tuloy na baka magaya ako sa ibang may kaso at nagsusumbong kay Idol Rapi Tulfo ang asawa ko, pero hindi niya ginawa yon. Kaya lang, siya naman ngayon ang nagloko at halos di na umuwi ng bahay namin. Aba, kabaliktad na. Gulong-gulo ako, Mr. K, dahil alam kong ako ang nag-umpisa ng lahat ng ito at nasabi kong karma na ito dahil sa kawalan ko ng disiplina at kontrol sa sarili. Hindi ako galit sa aking mister sa ginawa niyang pambababae dahil mas sinisisi ko ang sarili ko at nalulungkot ako dahil nadamay ang mga anak namin. Kumalat na sa buong barangay ang aming problema at nahiya na akong harapin ang aking mga anak. Mr. K, ano po ba ang dapat kong gawin dahil hindi ko naman alam ang gagawin ko? Minsan nga naisip ko nang hindi umuwi dahil parang wala na akong mukha na iharap sa asawa ko at lalo na sa mga anak ko. Meron pa kayong pag-asa na mabuo ang pamilya namin at paano ko kaya may babalik ang tiwalang nawalan ng asawa ko para sa akin? Ang sumulat ay Salidumay. Well. Grabe itong sulat niya ay. Kaya subukan natin sa abot ng ating makakaya. So, ayan mga kwentuhan ng problema ng ating followers na sa palagay ko sobrang bigat ang kanyang dinadala. Itong problema na to ay nagre-reflect sa buhay ng marami nating mga kababayan, lalo na sa mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Napakadaming faktor kung bakit nangyayari ito. Isa na rito ang human factor na sinasabing tao lang ako, malayo kasi sa pamilya ko, nasasabik ako sa pagmamahal, miss ko ng asawa ko, jowa ko. Kumbaga, napakaraming rason bakit tayo na-fall sa mali at sa ganitong sitwasyon.
tama, madali sa salita ang sinasabing self-control, pero pag dumating ang pagsubok na ito, talagang kailangan mo ng isang matinding pangontra dito, at walang iba kundi ang Diyos. Isipin mong siya ay laging nagmamasid sa iyo, at ang pangalawa ay ang pamilya na umaasa sa iyo na sila ay babalikan mo na buong iyong pagkatao at buong pagmamahal na para lang sa kanila at hindi sa kung sino man. Eileen, ang masasabi ko lang, ang tao ay pwede kang magkubli, pwede mong ilihim kung meron ka mang relasyon sa ibang tao. Pwede mo mang ilihim ang maling ginagawa, pero sabi ko nga, walang lihim sa taas, lalo na sa Kanya, at yan ang dapat na iyong isipin. At Eileen, ito ang iyong tandaan. Hindi pa uli ang lahat para itamang mali, at kung mahal mo ang pamilya mo, ngayon pa lang gawin mo na ang tama. Huwag mong isipin ang pangungutya ng ibang tao. Siguro mas mabuting umuwi ka na, at para may salba ang pamilyang minsan ay punong-puno ng pag-asa at pagmamahal. Kung di mo kayang harapin ang asawa mo na mag-isa, patulong ka at lumapit ka sa mga magulang mo, sa social worker o sa barangay, o kaya ay sa simbahan, o kaya kung saan ka mang sikta na bibilang. Alam kong hindi ito madaling gawin, pero kung may pakita mo ang iyong sinseridad at pagnanais na mabuo ang pamilya, huwag kang susuko. Habang hindi pa lalong lulong ang iyong asawa sa kanyang ginagawa, kumilos ka na, at ngayon na. Nasisins ko na may pagmamahal pa rin ang asawa mo sa iyo, dahil kung gusto kanyang gantihan, sirain ng sobra, siguro yung iniisip mong ipapakulong kanya at ipapatulpo, sana ginawa na niya yun eh. Sana dumulog na siya sa pulisya o kaya sa otoridad para isumbong ka sa iyong ginagawa. Siguro ginagawa lang niya ito para yung iparamdam niya sa iyo yung sakit na yung parang pinagtaksilan, kung gaano kasakit, kasi wala kayong awayan eh, wala kayong problema nung una eh, ngayon na lang. Kaya ang siguro talagang sobrang sakit, at talaga namang maski ako kung isipin ko palang na pagtataksil, talagang sobrang sakit na magtaksil ang isang asawa. Hindi madali ang pagpapatawad, pero kung ang pagbabago ay totoo, hindi lang sa salita, sigurado akong magkakabalikan pa kayo ng asawa mo. Hindi natin may tatamang mali, o di kaya ay gantihan ng isa pang kamalian ang nagawang kamalian. Eileen, dumulog kayo sa mga taong malalapit sa inyo o sa barangay para makapag-usap kayo ng asawa mo.
tanggapin kung anumang masasakit na salita ang pwede niyang bitawan. Lahat ng sugat ay naghihilom pagdating ng panahon. Unahin mo nang humingi ng tawad sa mga anak mo para maski unti-unti ay mababawasan ang hirap ng kalooban. Yung hirap ng kalooban na nararamdaman mo sa ngayon. At sana sa asawa mo, ma-realize din niya na mas mahalaga pa rin ang pamilya na pipiliin niya at hindi ang magloko para pasakitan ka at kantihan. Ito'y ituring na isang unos na dumating sa inyong buhay na dalawa. Itong dumating na unos sa inyong buhay, alam kong malalagpasan nyo to kung dalawa kayong harap. Alam nyo kung dalawa kayong magbibigkis at magtutulungan ay siguradong inyong malalampasan itong problema o itong pagsubok ng pamilya. Kaya Aileen, gaya ng nasabi ko, isipin mo na hindi pa huli ang lahat. Isipin mo yung mga naumpisan ninyo, yung mga maliligayang sandali o bilang yung pagsasamahan ninyo ng iyong asawa. Alam kong mahirap, pero wala ring mahirap sa taong gumagawa ng paraan. Sigurado akong magkakabalikan kayo. Samahan na lang ng dasal. At mga kakwentuhan, diyan po muli nagtatapos ang pagbabasa ng ating liham ng isang taga-subaybay na sana ay kapulutan natin ng aral upang ganun ay magsilbing inspirasyon o aral natin sa buhay. Gumawa tayo ng tama palagi para walang sinuman ang pwedeng manghusga sa atin. Basta't alam na natin na tamang ating ginagawa, huwag tayong matakot dahil tayo ay nasa katwiran. Iwasan ding manghusga sa ating kapwa dahil wala tayo sa sitwasyon nila. Di rin masamang pumuna sa mali, pero meron ding hangganan kung saan tayo dapat lulugar. So hanggang sa muli, at ito ang inyong abang lingkod, Mr. Kakwentuhan. God bless and be safe parate.